Nasa pinakatimog na Dorset ako, mga 1.5 oras sa timog silangan ng Home Homemakers, malapit na sa baybayin ng Timog Inglaterra. At kasama ko si Kate Forrester na nagtrabaho kasama ko at para sa akin sa Home Homemakers ng mga 2 taon bago siya pumunta rito. At ikukuwento niya sa atin kung unti siya kuwento niya at kung paano siya nagsimula sa paghahalaman at kung bakit. Naging chef ako sa London ng 10 taon bilang private chef. At nagsimula lang ako maghanap ng mas maraming impormasyon tungkol sa nangyayari sa produksyon ng pagkain. At gusto kong mapalapit doon. Kaya nagsimula ako magtanim ng kaunti para sa sarili ko nung lumipat ako sa 12. Mga 4 na taon na ang nakalipas mula noon. Naisip ko na gusto kong magkaroon ng lugar para sa mga kabataan, bata at pamilya na pwedeng pumunta, makita kung paano pinalalago ang pagkain at saka matutong magluto. Pakiramdam ko nawala na yon at hindi na tinuturo ng maayos. Kaya nung nag-umpisa akong magtanim ng gulay, na-realize kong wala talaga akong alam. At pagkatapos, natuklasan ko rin, naghukay ako ng isang taniman sa aking harden at napagtanto kong mahirap pala talaga. Kaya naghanap ako, nag-Google kung paano gawin ito nang hindi naghuhukay at doon kita natagpuan. Pagkatapos, kinontak kita at buti na lang nakapunta ako mag-volunteer. Natuto ako. Naalala ko nung unang araw mong dumating. Kakaiba ka sa mga kalaniwang volunteer. At malinaw na isa kang napakagaling na babae. Alam mo, isa kang professional na chef, hindi ba? Isa kang mahusay na manggagawa. Sanay ka na sa pagpapatakbo ng negosyo at iba pa. Sanay akong magtrabaho ng matagal kaya nakakatulong dito. Pero sa London. Tungkol talaga ito sa pag-alis sa London at muling makaugnay sa lupa rin. Doon, ang pagpunta sa Beautiful Homemakers ay naging kamangha-manghang kadanasang nagbukas ng aking isipan. Napansin ko kung paano mo ibinuhos ang sarili mo at kung gaano ka interesado sa lahat doon. Madali mong natutunan, di ba? Oo, sigurado. Kaya, ibig kong sabihin, kailan mo naisip na baka gusto mong subukan gawin ito mag-isa? Sa tingin ko, siguro dahil meron na ako nito, hindi ko alam kung saan ko nakuha ang ideya na matasariling lugar para dito. Doon ko talaga gustong pumunta simula pa noon. Pagkatapos, parang malaking pagsugal yon. Hindi ko inasahan o alam kung gaano karaming trabaho ang kailangan para gawin ito ng malawakan. Iba ito sa pagkakaroon ng inuupahang taniman o sariling harden o pagtulong sa homemakers. Parang ibang-iba talaga kasi napakaraming iba't ibang bagay na kailangang isaalang-alang at gawin kapag kumukuha ka ng isang bahagi ng bukid. Parang ganon. Kaya ikaw... Kakakuha mo lang ng lupang ito. Nagbabahagi ka ba ng idea tungkol sa lokal na magsasaka? Kasi ito ay para sa isang lokal na lalaki na tinatawag na Colin Andrews na kilala na may TNE, yung charity. At nakilala ko siya sa pamamagitan ng ibang tao sa lugar at talagang gusto niyang mangyari ito. Naalala niyang maraming market gardens noon sa Ringwood. Kaya sabik talaga siyang tulungan ako maghanap ng lupa. Lalo na't kilala niya ang maraming may-ari dito. Siya rin ang nag-ayos ng lahat. At nag-upa lang kami, hindi namin ito pag-aari. 15 taon ang kontrata ng upa. At may 4 na ektarya kami mula sa isang bahagi ng natitirang lupa ng isa pang magsasakang gumagamit ng konbensyonal na paraan ng pagsasaka. 4 na ektarya o 16,000 metro kwadrado yon sa metric. Malaking lupa yon, hindi ba? At gaya ng sinasabi mo, Hindi ito katulad ng paghahalaman. hindi. Kaya ang nililinang namin ay wala pang 1 acre. Ang palengke, Dapat 1 acre ang market garden. Marami kaming bulaklak. malaki na ito. Malaki na talaga ito. Homemakers, nililinan ko ang 1 katlo ng 1 acre. Marami ito at gusto ko pang dagdagan dahil magandang pagtanggap at interes ng tao. Gusto nilang bumili ng lokal na pagkain na siyang pangunahing nais naming iparating. Maring hindi nila maintindihan ang nodig, ang kalusugan ng lupa, o ang mga organikong prinsipyo ng hindi paggamit ng chemical na pataba at pestisidyo. Naiintindihan nila ang konsepto ng lokal na pagkain. Alam nila yon. At gusto nilang suportahan yon. Sinasabi mo na may mga bumibisita sa iyo dahil nakikita nila ang ganitong pamumuhay.
At dahil nagbibigay ka ng halimbawa. Oo, tama. Sa tingin ko, karamihan sa mga tao ay hindi pa ito nakikita. Hindi pa sila nakapasok sa isang market garden. Kaunti lang ang market garden dito, lalo na yung bukas sa publiko. Bilang isang community interest company, layunin naming isali ang komunidad, hindi tulad ng karaniwang limited company na negosyo lang ang habol. Alam mo, may aspeto talaga ng komunidad dito. Pero ikaw pa rin ang nagpapatakbo nito. Oo, negosyo pa rin ito kasi kailangan itong suportahan ng sarili. Hindi pwedeng umasa lang sa mga voluntaryo sa ngayon. Hindi practical at hindi magpapatuloy. Kaya kailangan kong gawin ito. Ooh. At marami talagang trabaho. Ooh, kid. Pagpunta ko dito, humanga ako dahil narinig ko na ang ilan sa mga ginagawa ni Keith. Sobrang abala ako sa home homemakers. Sobrang abala rin siya dito. Paminsan-minsan lang kami nagkaka-email. Hindi ko alam ang eksaktong nangyayari. Habang papasok ako, oo, nakakabilib. Nakikita ko na nagsikap ka sa trabaho. Talagang nagsikap sa trabaho. Oo, maraming oras ang ginugol dito. Ayos ka lang. Ooh. Ayos na ako, ginagawa ko pa rin. Pero ibang-ibang totoong kalagayan nito. Tulad ng sinabi ko, marami ka talagang kailangang isipin, alam mo yon, tulad ng kung saan ang supply ng tubig mo, pati ang pasukan mo, nilalagyan mo ba ng bakod, ano infrastruktura ang nilalagay mo. Patuloy pa naming binubuo yan. Hindi basta mangyayari yan kung wala kang pera. Yun ang sitwasyon namin. Nagkaroon kami ng crowdfunding na nakatulong sa polytunnel at iba pang mga bagay. Pero matagal talaga, lalo na kung mano-mano mong ginagawa ang mga no-dig beds. Matagal talaga yon. Kailangan mong kunin ang mga materialis mo, kunin ang compost mo, hanapin ang wood chip mo, maghanap ng mapagkakatiwala ang pinagkukunan, lahat ng mga bagay na yan. At syempre, oo, napakaraming bagay na gusto talaga namin magawa. Tulad ng ayos na operasyon ng composting. Gusto ko ng maayos na composting. Hindi tulad ng pansamantalang system namin ngayon na nakakahiya. Lalo na matapos naming makita ang magandang halimbawa ng composting bay. Kaya yan ang isa sa mga tinutugunan namin na yung Taglagas. Gagamitin din namin ang shipping container bilang washing at packing area na protektado sa panahon dahil wala pa kaming ganito na yon. Pinahiram lang sa amin ang isang gazebo na palaging nililipad ng hangin at madalas kaming makaranas ng malakas na hangin. Oo na. Kami ni Molly at ngayon kasali na rin si Lisa. Kaming dalawa ni Molly ay magkaibigan na pareho namin gustong kumuha ng isang bahagi ng lupa parang buhayin ulit ito. Buhayin ng lupa at si Molly ang namamahala sa bahagi ng mga ligaw na bulaklak. Hindi ba patay ang lupa nang dumating ka? Oo, ilang dekada na itong binungkal at sobra-sobrang nilagyan ng pataba. At ginamitan din ng mga pamatay damo. Oh, nakakalungkot at makikita mo talaga iyon. Pero tingnan mo. Ibig sabihin, pero ito, alam mo, ganito talaga ang nangyayari kapag hindi ka naghuhukay. Pero, alam mo, ganito talaga. Ganito. Pero makikita mo kapag tumitingin ka sa paligid, makikita mo ang kalidad ng mga pananim at may ilang bagay na nahihirapan. O alam mo, pwede silang tamaan ng mga aphid. Parang hindi gumagana ng maayos ang soil food web, hindi ito umaandar ng tama. Pero nagsisimula ka talaga sa pinaka-basic na antas. Ibig kong sabihin, hindi ito madaling lupa para sa paghahalaman. Alam mo, hindi talaga. Dati, itong lupa para sa market garden at buhangin at graba ito, hindi ba? Hilot ka nung nga. Oo, talagang ganon. Ang madaling pag-agos ng tubig palabas ng lupa, sa tingin ko, ay maaring gumana sa dalawang paraan. Sa tag-init na naranasan natin, lalo lang itong naging alalahanin. O, ibig kong sabihin, talagang sobrang tuyong taginit ito, di ba? Kailangan mo talagang kumuha ng panukat ng ulan. Magiging interesante yon. Kailangan natin kumuha ng panukat ng ulan at kailangan din natin kumuha. Isa pa talagang malaking bagay ay kailangan natin magkaroon ng maayos na sistema ng patubig. Hindi namin nakuha yun noon. Dinidiligan mo lahat dito, mano-mano. Ikaw ba, kadalasan gumagawa? Oo. Kalokohan talaga, hindi na dapat natin ginagawa yon at sayang sa oras. Pero marami akong natutunan. Ganyan talaga kapag bago ang lugar at hindi mo pa nagagawa. Hindi mo naman laging naiisip lahat. Dahil nakakita ka ng magandang source ng dumi ng kabayo. O ang kabayo mismo. Oo. Napakarami. Napakarami. Oo. Dantang tonelada. At yan ang naging dahilan kung bakit ito posible, talaga. At yan ang pangunahing pinagmumulan ng pagkamayabong nito. At gumamit kami ng damong dagat. Ano, pumupunta ka ba sa dagat para kumuha ng damong dagat? Hindi, may organikong pataba akong gawa sa damong dagat. Ginamit namin dito pati wood chip. Maaari mo ba yung makuha?
Oh, Wood chip, maraming supplier dito, may kumpanya ng tree management at may tree menders din sa kabilang kalsada, lalo na malapit kami sa New Forest. Oo, marami talaga dito. at ikaw, walang perennial na damo, kaya mas madali yon. Walang perennial na damo, malaking bagay yon. Pero naranasan din namin ang ilang taunang damo. Medyo marami-rami rin. Lahat ba yan ay groundsel? Groundsel. Fat hen. Fat hen mayweed. Oh, sinakop ng mayweed ang karamihan ng ligaw na bulaklak sa orchard, kaya naglagay kami ng bagong orchard na may higit 100 at 40 puno ng iba't ibang prutas. Naglagay din kami ng bagong hanay ng mga palumpong at halos lahat ng punong iyon ay nabuhay. Oh, ibig ko sabihin, karangalan yan. Tuyong. Taxiball at tag in it. Oh, ibig kong sabihin parang may mahika na nangyayari, hindi ko alam kung paano, alam mo yon. At may bakod ka ng mga palumpong. May bakod kami ng mga palumpong. 13 uri ng katutubong halo-halong bakod ng palumpong at karamihan ay nabuhay. Kaya dagdag oras lahat yon. Sa ikalawang taon mo, kahit paano, isa na lang ang bawas na trabaho, di ba? Kaya ikaw, iyon ang sinasabi ko, ang dami mo nang nagawa. Itinayo mo pa itong polytunnel. Kapag mahangin. Matagal kaming natapos halos 1 buwan. May frame na kami pero hindi mailagay agad ang plastic dahil sa hangin. Maraming kailangan gawin, tulad ng paglalagay ng bakod na talagang kailangan. Marami usa dito sa amin. Wow, hindi makakapasok ang mga usa dito. Oo, hindi makakapasok ang mga usa at kuneho dito. Pero minsan may butas kaya may ilang kuneho na nakapasok. Sa pangkalahatan ay ayos naman kami. Ang problema na lang ay mga ibon. Kaya ayon. Partridge. Mahilig ang patinggi bumunot ng mga bagay. Parang katuwaan lang nila. Tingnan mo. At ang patinggi ay pinatay ng mga tagapanasiwa ng mga ibong pinapangaso dahil sa pamamaril. Oo. Sa kasamaang palad, kaya nilang makalipad sa ibabaw nito at makapasok. Kaya o... At saka, ang mga kalapate, wala naman kaming malaking problema, pero gusto nila ang batang brasicas. Kaya kailangan naming makakuha ng sapat sa ganitong sukat. Natuklasan namin na ang scaffold netting ang pinakamurang alternatibo sa EnviroMesh. Meron kami... Nagkaproblema kami sa fleece na hindi UV stable o hindi UV proof ang fleece mo. Talagang malas. Naghiwa-hiwalay at tinangay ng hangin. Kaya naging dahilan din ito. At saka, kahit ang pagkuha lang ng sapat na hoops, binigyan na rin kami ng mga parang tubo ng tubig na yon. Pero muli, Mahal yon. alam mo, Lahat ng bagay na ito talagang nagkakapatong-patong ang gastos. magkakaroon ka na naman ng isa pang crowdfunding. Sa tingin ko, malamang gagawin namin ulit. Kailangan talaga namin. Gusto naming magdagdag ng mga taniman at palawakin ang taniman dahil may totoong pangangailangan. Pwede pa kaming magtanim ng mas marami. Kate, paano mo binibenta? Madali lang ba? Mas madali kaysa sa inaasahan ko, sa totoo lang. Medyo mabagal nung una, kaya nag-aalok kami ng CSA Share Veg Boxes. May 25 na kami ngayon, sapat na para sa akin kasi ako lang halos gumagawa. Kung madadagdagan pa sa unang taon, Ako rin ang namimitas na. ako ang namimitas ng lahat. Pati huling bunga. Tama. Matagal pala gawin yon, mas mahaba kaysa akala ko. Napakarami talagang kailangan matutunan. At nagbebenta rin kami sa isang lokal na farm shop at sa isang restaurant na may green Michelin star at napakagaling nila. Pati sa lokal na private chef at panaderia, kaya paunti-unti ang napupunta sa iba't ibang lugar. Sila palagi ang kumukuha ng lahat? Oo. Sila kadalasan ang kumukuha pero si Molly may ilang delivery rin sa ibang lugar na tinitidhan niya. Pero mas mataas ang demand kaysa sa inaakala ko na talagang maganda. Kaya gusto pa naming dagdagan pa. Pero ibig kong sabihin, naisip mo na ba kung magkano ang kinikita mo kada oras? Alam mo, yung pamimitas at presyong bentahan mo, kapag kinuwenta, ay kita kada oras sa pounds. Ibig sabihin, Hindi ko pa nagagawa. pero hindi ito. Hindi. At yan ang realidad, hindi ba? At malaki ang usaping yan dahil merong kabuuan o ano ba ang pinahalagahan natin, ano ba ang nakikita nating mahalaga. At nakakatawa pa nga na sa pagbebenta ng mga bulaklak, mas pinahahalagahan pa ng mga tao ang isang bungkos ng bulaklak, nakakabaliw, kaysa sa isang bungkos ng karot na siyang magpapalusog at mabibigay ng lakas sa'yo. Talagang kakaiba at nakakapagmulat ng mata. Napapansin namin na maraming tao ang pumupunta rito para malaman kung saan nanggagaling ang pagkain at ang sistema nito. Alam nilang may problema sa sistema at nakakasakit ang mga tao dahil dito. Na ang pagkain sa supermarket ay wala ng tamang nutrisyon na dapat sana ay taglay nito. At gusto nilang bumalik sa kalikasan.
bumalik sa pagiging konektado sa lupa, at mag-isip muli tungkol sa ating pamumuhay. Pero ikaw, iniisip mo kung paano ka kikita dito para magpatuloy at magbigay inspirasyon sa iba. Tiyak na tiyak. Pwede ka bang magpatakbo ng mga kurso para sa amin? Oo, yun na yun. Sa tingin ko, yun din ang isa pang natutunan namin. May mga plano na kami para doon nung una pa lang. Hindi ko pa nagawa ngayong taon dahil nagsiset up pa kami, pero sa susunod na taon, gusto naming magdaos ng mga kurso kung paano pinalalago ang pagkain at kung paano ito lutuin. Alam mo yun, yung connection na kailangan ng lahat, maganda marunong kang magtanim ng masarap na gulay, pero kung di mo alam paano lutuin o gawin sa sobrang ani, Di alam mo na. kailangan mo talaga ng kasanayan na yon. Ang dami kong masayang alaala sa mga niluto mong pagkain sa bahay. Gusto mo ring isama ang mga bata. Oo, tama. Napapansin ko na kapag may dumadalaw na kaibigan na may kasamang anak, tuwang-tuwa ang mga bata kapag nakakakita sila ng kung anong tumutubo sa lupa na hindi pa nila nakita noon. At talaga nakaka-inspire yon. Kaya ako, Nabanggit ko na sinisira rin nila minsan ang hardin. pinag-uusapan naming maglagay ng kid-friendly na lugar na pwedeng pitasan ng mga bata para maranasan nila. Hindi naman mahalaga, alam mo na. Kung sila. Kahit medyo masira nila kasi hindi naman yon ang mga panindang kailangan naming ibenta. Gusto ko yung sinabi mo, pasensya na, tungkol sa pagbunot ng mga karot. At sabi ng nanay, hindi ka naman kumakain ng karot sa bahay. Tama. Sobrang excited sila dahil bago ito para sa kanila. Ooh. Pwede mo pang dagdagan ng detalye sa nutrisyon mula sa microbio sa lupa. Tama. Isa rin yan sa dahilan kaya pumupunta dito ang mga tao. Gusto nilang malaman paano tumutubo ang mga bagay. Siyempre, mahalaga ang lupa. Dahil ang kalusugan ng lupa ang pundasyon ng lahat. Doon tayo nakakakuha ng masustansyang pagkain. Oo nga. Tungkol ito sa edukasyon, nasa positibong usapan na tayo. Ibig kong sabihin, Nakikita mo ba ang sarili mo? Alam mo yun? May malinaw ka bang pananaw sa hinaharap? Marami ka nang nasabi tungkol sa mga paghihirap. meron. Lagi ko talagang naisip at nakikita bawat taon kung paano lumalago, lalo na ang taniman ng prutas at pagguti ng lupa. Sana yon, mapapansin na lang natin ang pagkakaiba sa kalidad ng ani. At syempre, gusto ko talagang makita na matapos ang proyektong ito. Kaya nung sinabi ko, may 15 taon kaming kasunduan sa pag-upa ng lupa. At nakakakuha na kami ng maraming positibong feedback sa iba't ibang paraan. Nakakataba talaga ng puso yon at nagbibigay lakas para magpatuloy. At oo, hindi pa talaga ito matagumpay sa pinansyal na aspeto. Pero alam namin na marami pang iba't ibang bagay na pwede naming gawin sa lugar. Nagsasagawa si Molly ng mga kurso, nagkakaroon ng mga araw ng pag-aani ng mansanas, mga araw ng pagpepreserba, at kung ano-ano pa ang iba't ibang bagay na pwede mong gawin para madagdagan ang halaga. Sa halip na isipin na iisa lang ang gamit ng lupa, marami pa kaming magagawa rito. Binabati kita mula sa puso. Salamat at masaya akong ibinahagi ang pag-uusap na ito. Kasama